Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman, and I am back, no? Kanina meron tayong ginawa, yung vlog na ginawa, ang haba nito, tabi lang nga natin, yung vlog na ginawa natin regarding dun sa ni-repair natin na unit ng isang ka-airsoft from Tarlac na hindi naman sa atin binili, no? Kita nyo naman, nilabas ko yung vlog na yun, hindi ko na pinabayaran sa Keser, no? Kasi sisiw na sisiw eh. Simpleng-simple lang yung naging sira. Hindi ko alam kung tama lang ba yung kwento sa akin ni tatay, pero ang dating kasi sa akin parang pinapalaki, no? Nung dealer niya. Okay? Kasi para singilin siya ng price na dun sa repair na nakita ko na hindi naman dun ang sira ng unit, no? Kaya, ayun, na good thing na rin na dinala niya rito at naayos natin, okay? Ngayon mga ka-airsoft, gusto kong i-congrats, no? Gusto kong batiin ng congratulation yung ating mga ka-airsoft, okay? Yung mga graduate, syempre, ng ating layaway installment plan, okay, no? Shoutout Oliver Santillan of Naga City, Bohol. Naga? Bohol? Bicol. Okay, Naga City, Bicol. Sorry, no? Naga City, Bicol. Oliver Santillan, si Sir Oliver Santillan, graduate ng ating layaway installment plan. Okay. When I say layaway installment plan, ito yung promo, ito yung plan, ito yung binibigay natin para sa ating mga ka-airsoft, para dun sa mga talagang gustong magkaroon ng airsoft pero talagang tight na tight ang budget, no? Nagbibigay tayo ng layaway installment plan para sa inyo mga ka-airsoft, okay? Graduate na Oliver Santillan, ilan na lang yung nasa season 8 natin, no? Then another shout out, layaway din to, Glenn Almansor of Lanao del Norte. Okay, si Sir Glenn ay graduate pa rin ng layaway installment plan natin. Ito yung sinasabi ko mga ka-airsoft, no? During the layaway installment plan, mas maganda kung wag muna kayong pipili ng unit. Mas maganda maghulog muna kayo. Then sa kalagitnaan ng paghuhulog ninyo, habang naghuhulog kayo, nanonood kayo, nakakakita kayo, nakaka-discover kayo, nakakakita kayo ng mga unit na bago, na mga new arrival, 'di ba? Makakapamili kayo ng gusto na maganda. Huwag yung nakakita lang kayo ng John Wick, gusto niyo John Wick na agad, 'di ba? Lumilipas ang panahon habang naghuhulog kayo, pwede naman kayong pumili on the spot. Sa kalagitnaan ng hulog nyo, pag malapit na kayong matapos maghulog, saka na kayo pumili ng unit, 'di ba? Ganon ang nangyari dito sa mga ka-airsoft natin, no? So, naghulog muna sila na naghulog, then nung tansya nila, medyo malaki na yung hulog nila, yun na yung time na pumipili-pili na sila, nanonood na sila ng vlog palagi, nag-i-scroll na sila, nag-check na sila ng item, at ngayon, talagang ang napili nila is yung maganda, yung mga new arrival, yung mga bago, di ba? Okay, kaya sundin nyo lang yon para hindi kayo, kumbaga, halimbawa, pumili kayo ng John Wick, sa loob ng 3 buwan, ang daming stock na ang daming bagong stock na pwedeng dumating. Sa loob ng 3 buwan, ang daming pwedeng, maganap, pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng dumating na yung new model of the KJ Works, pwedeng dumating na yung mga high-end model ng AW Custom, 'di ba? At least doon kayo makakapili, 'di ba? Ayun, okay na. Ngayon, ngayong nandito na nabuo nyo na yung halimbawa, no, nakapaghulog na kayo ng medyo may kalakihan, let's say 10K above, that's the time na mas magandang makapili na kayo. Tulad ng ka-airsoft natin, okay? Una, ang ka-airsoft natin, ito si Sir Glenn Almasor, ang unang choice niya talaga is Glock lang na budget meal. Glock lang na budget meal. Yung pinakamura lang na Glock, no?
So, edi okay lang kasi yun naman ang choice mo eh, 'di ba? Sabi ko naman, wag ka na munang pumili. Pumili ka na lang pag ano na, pag medyo malaki na yung hulog mo, eh, di Glock ang pinili niya. Ngayon, habang syempre tumatagal, nakikita niya yung mga item natin, nakikita niya yung downside ng Glock, nakikita niya yung 2011, nakikita niya yung 1911, nakikita niya yung mga ipinapaliwanag natin. Bandang huli, nagbago yung isip niya. Nagbago yung isip niya. Naging 2011 na. Oh, 'di ba? Bandang huli, alam niyo to, in short ganito, itong tao na to 5 beses nagpalit ng unit. 'Di ba? Eh buti na lang hindi naman tayo mahigpit sa ganon, 'di ba? Pwedeng magpalit, pwedeng na-discover niya, ganun pala 'yon, 'di ba? Sinabi natin, ganito yung downside ng isang unit. So, pwede siya magpalit. At ngayon, nakapagpalit siya. Nag-come up siya dahil meron tayong mga bagong rifle, di ba? Nag-come up siya. Biruin mo from Glock na budget meal, napunta siya sa rifle na high-end Taiwan. O, di ba? Nagets nyo? Kaya, napakasarap, di ba? O, napakaganda niyan. O, di ba? Napunta siya dito sa unit na to. Napaganda yung choice, napaganda yung desisyon ng ating ka-airsoft, 'di ba? Biruin mo from Glock now down to this, definitely mas okay to, 'di ba? Kaysa sa Glock. Okay, yeah. Kaya ganun lang ang gagawin nyo. Halimbawa sa layaway, maghulog lang muna kayo, maghulog kayo, 'di ba? Ngayon, sa kalagitnaan ng paghuhulog nyo, halimbawa, medyo malaki na yung nahulog nyo, pwede kayong doon na pumili ng unit. Okay? Ayan, okay, Glenn Almasor of Lanao del Norte, ito na po yung unit mo, sir. Ito na yung SRC Taiwan L4, no? L4 na SRC Taiwan na napakaganda, okay? Mamaya, i-discuss ko sa inyo what is good and special about this unit. Okay? Then, unit na ating ka-airsoft, Oliver Santillan of Naga City, Bicol. Yung napakaganda natin na 2011 3.8 high kappa. Ito na. Okay. Ngayon, Big Man, bakit tatlo yung nandyan sa ibabaw mo? Ano yan? Bakit tatlo yung rifle? Tatlong unit yan. Bakit isang pistol, isang rifle, at merong isang mahabang rifle? I-share ko lang sa inyo. Ito yung in-upgrade namin nung nakaraan. Old stock na matatawag. Ibig sabihin, matagal na namin stock tong unit na to, naka-display. So, nag-decide ako na i-upgrade, no? I-upgrade para malay mo mabenta, or kung hindi man mabebenta, pang-arian. Yung mga upgrade kasi na inilagay dito is talagang pang-arian. Pag sinabing pang-arian, magaganda na. Hindi na yung mga ordinary, no? Talagang magaganda. Pati yung mga spring niya, pati yung mga piston niya, pati yung cylinder niya, as well as the inner barrel. Naka 13:1 na rin to na gear set, tapos naka 600 mm na inner barrel, no? Yun, na tight inner barrel. Basta inner barrel, tight na yung nakalagay sa kanya, okay? Kaya maganda na maituturing, maganda na matatawag. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sinasabing mga unit na purely FPS. Although meron kasi kaming isinet up nung gunsmith namin na DMR. Ito kasi DMR na rin to, mga ka-airsoft, no? Itong lagay nito, DMR na rin to. Meron kaming sinet up na ganito na pure FPS lang talaga. Wala na siyang, kinancel na namin, disabled na namin yung rapid. Talagang single na lang siya. Okay? Yan. Pag DMR kasi, ganito yung bihes. Unang-una, super haba. Super haba, at the same time, may bipod na sa dulo. Kasi parang sniper na siya. Diba? Yan. Ganyan na ang formahan yan. Then, lalagyan mo na siya ng
ng telescopic na scope. Okay? Kumbaga, hindi na siya pang-assault kasi mahirap naman ipang-assault, ipantangke, ipanlusob yung ganito kahaba. Diba? Mahirap. Share ko sa inyo to. Itong nakakabit na suppressor, hindi lang to basta suppressor, may silbi to. Yung iba kasi, aalisin lang nila yung flash rider, flash hider, then, pagkaalis ng flash hider, lalagyan nila ng suppressor. Okay? Yung iba, parang ang nangyayari, yung suppressor is design na lang. Okay? Pero ito, tignan nyo subukan kong alisin. Maalis pa ba? Ayun. Ayun. Ayan, tignan nyo, aalisin ko yung suppressor. Tignan nyo. May inner barrel yan. Di ba? Haba. Oh, kita nyo? May inner barrel. Kumbaga, yung suppressor, meron siyang silbi. Hindi lang siya basta parang dummy, parang muffler na nilagay. Muffler tip. Hindi. Ayan, naka-inner barrel yan. Yan ang pinoprotektahan, yan ang itinatago ng suppressor. Yung inner barrel. Inner barrel, dyan dumadaan yung bala. Kaya, mas mahaba, mas maganda. Kasi, mas pino, mas nakabuelo. Okay? Yan, lagay natin to, balik natin. Yan ang sinasabi ko, no? Kaya, yung mga unit, especially, halimbawa, may iksi. So, hindi sila pangit, okay? Kaya lang, meron talagang silang silbi kung para saan dapat ang maiksi, kung para saan dapat ang ganito kahaba. Yan, okay, no? Kaya, it is safe to say na mas mahaba, mas pino, mas precise, mas malakas. Okay? Mas maiksi, mas aggressive. Agresibo yung bala. Minsan, ang likot ng bala, mas mahina, mas hindi mo achieve yung malalayong target. O, yun. Okay? So, ito, kaya ko pinakita to, old stock to mga ka-airsoft, no? Old stock, matagal ng stock, matagal ng display, pero brand new pa rin. I can consider this brand new, isinet up namin, okay? Wala lang siyang nakalagay pa na scope, pero soon magkakaroon to ng telescopic scope para ang setup niya talaga is DMR setup. Ganda niya, no? Diba? This unit is unit ng Salient Arms to. Grabe. Ngayon, ito yung ipapakita ko sa inyo, okay? Purely FPS to, ha. Pag sinabi purely FPS, talagang malakas yung FPS niya. Hindi siya, kuha tayong magazine. Hindi siya design para i-rapid pa. Kasi nga, ang talagang pinangarap namin dito is FPS talagang dumudugo, pumupunit. Okay? Ngayon, kuha tayong bala na .20 kasi gusto ko ipakita sa inyo na maikokrono natin to. Okay? .20, bala yan na pinakamagaang. Ginagamit ang .20 mostly sa pagkokrono. Okay? Kasi, mostly ang ginagamit ngayon, .23 and .25. Yung .20 ginagamit sa pagkokrono at saka sa mga unit na hindi naman ganun kalalakas like rifle. Kasi pag ganito nakalakas, pag ganito nakatindi yung setup, hindi na advisable na gamitan pa ng ng magagaang na BBs. Kasi siya, kumbaga lilihis lang, no? Itong mga ganito katitinding setup, bagay ito sa mga BBs like .40, .45, .50. Okay? Kasi talagang malakas to. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo, i-chrono test natin siya, no? Gusto kong iabang sa inyo to. Sa mga magtatanong, for sale ba yan? Pwede kong ibenta, no? Pwede kong ibenta. Syempre, don't expect na mura siya, no? Kasi sinet up na to eh. Kumbaga, na to, customize, minodify na yung loob. Lahat halos ng nakakabit dito is yung matitindi na. Ultimo yung gearbox,
meron na tayong minodify para pumasok, para hindi sumayad yung gear set na 32:1. Okay? So, yan, papakita ko sa inyo. O, yan. Lagyan natin muna ng battery, syempre. Yun ang number 1 sa lahat. Ayun, okay? Lagyan natin ng battery. Okay, yan. Pasok natin to. Okay, tapos okay, yan. Ngayon, balik natin to. Ito yung pinaka-butt stock niya. Yan. Ayaw pumasok, ha? Ayaw pumasok ang matino, ha? Yun. Okay. May naiipit lang pala kanina. Yun. Okay na. Yan. Ngayon, single natin. Subok natin. Grabe. Grabe. Yan, yan. Gusto ko ipakita, i-kokrono natin, no? Para maipakita ko sa inyo yung lakas niya. Pasok natin yung magazine. Okay. Ngayon, ay, dali. Masyadong mahaba yung magazine. Kailangan to mga maiiksing magazine lang. Okay, dali. Look, kunin mga corona natin. Mahaba yung magazine, eh. Tumutukod, tumutukod. Hindi siya makatayo. Yan. Hindi, ito mismo. Ipakita mo sa kanila doon yung result, okay? Mga ka-airsoft, ngayon ito i-kokrono ko, ipapakita sa inyo. Ano pa? Ipapakita sa inyo ni Lucas. Yan. Make sure na sa dalawang camera mapapakita mo. Kita mo? O masyadong madilim? Okay. Okay lang? Liwanagan mo konti. Tumataas naman. Yan. Okay? Ayan. Ngayon mga ka-airsoft, papakita ko sa inyo chrono test natin. Kahit ako, gulat ako rito, sa totoo lang, no? Okay. Tras natin, mahaba siya eh. Okay, chrono test. Lakas to, ha? Chrono test tayo, mga ka-airsoft. 669. 669. Lakas ah. Plus 25. 671. 671. 676. 676, tumataas na. 675. 675. 670. 670. 672. 672. Grabe, no? Yan yung inano. Ito yung in-upgrade ni Sir. Okay, o yan. Clear the chamber. O yan. Nakita nyo mga ka-airsoft? 670. Ay, ialalan yung pinakamalakas. 676. 676. Sabihin mo na lang na 670 na lang. Diba? Huwag na natin ano yung mga butal. Sa 0.20 grams na bala, napakalakas, napakasakit nito. Hindi mo na pwedeng biruin yung mga ganitong FPS kamo ipanglalaro mo. Although, hindi ko alam kung ilan ang ano ngayon, no? Matagal na rin kasi ako walang balita sa mga lumalaro. Kung hanggang ilan yung FPS na pwede sa mga na gumagamit ng DMR, no? Pero I think parang sobra na to dun sa required kasi masakit na talaga to, malakas na to, no? Talagang pupunit na to ng mga damit, pupunit na ng balat, kaya mag-penetrate kung sakasakaling magkaroon ka ng pagkakamali na malapitan na iputok mo. Delikado, no? Okay, makikita nyo, grabe, no? Okay, magandang hapon, Boss Idol. Hello, sabi ni Edward Carpena. Hello, Sir Edward. Sir Jojo, Sir Bigman, may slot pa ba ng layaway? Good PM.
Actually, patapos na, pero kung gusto nyo mag-avail, meron pa naman. Meron, no? Okay, then, shout out Big Man from Ilocos Sur. Item received na po. Ralph Tara. Ayun. Thank you, Sir Ralph, no? Okay, Ran Diaz. Good day, Big Man. Magandang araw sa lahat. Ken Kim po, pwede, ano sabi? Pwede yan sa Lonex ko. Sabi ni Sir Ken Kim po. Sa Lonex mo, yes. Pero, may pero yung Lonex mo kasi is hindi naman ganito kahaba. Actually, mahaba. Look, pasuyo nga yung isang ano mo. Ay, yung isang DMR. Yung Lonex mo, sir, is CQB. Ngayon, medyo meron tayong gagawing modification. Yung Lonex mo kasi, ganito ang size. Yan. Ganito ang size ng Lonex mo. Ayan, napapakita ko sa iyo Ito. Okay. Sir Ken Kim po, ito manood ka. Ganito yung size ng Lonex mo. Ayan, See? Kung makikita mo, ayan, parehas sila ng haba halos nito. Diba? Ayan. Okay? Pantay ba? Ayan. Hindi. Yan. Parehas sila ng haba. Kaya kung sakasakali, babawi tayo, kung gusto mong i-set up natin ng DMR, babawi tayo sa suppressor, kakabitan na natin ng mahaba suppressor, at saka syempre, kakabitan natin ito. No? Dito kasi sa Big Man, walang dummy setup, walang nonsense setup. Okay? Kumbaga, hindi tayo naglalagay ng suppressor kung hindi naman tayo gumalaw ng inner barrel. O yan. Tingnan mo kung makikita mo. Ayan di ba? Meron siyang inner barrel sa loob na tight barrel. Kumbaga, achieve natin yung length, yung haba na required para yung isang unit maging DMR. Meron kasing length yan. I just don't know ngayon kung ano yung eksaktong length na hinahanap na required, no? Pero yan nga, tulad nga ng sabi ko, itong unit na to, yung Lonex mo is ganito ang magiging setup kung sakasakali. Ayan. Yan. Grabe, ganda, di ba? Yan. Okay? DMR setup to. Actually, pina-set up sa atin ng ka-airsoft from Isabela, no? So, itong unit na to is, ilang FPS to? 700? 700 FPS. Okay? Ganda, di ba? Lupit, no? Yun nga lang, hindi pala dito to, din pala to. Yun nga lang, talagang matindi, mabigat talaga ang pagse-set up, no? Ayan, katulad niyan, biruin mo. Tapos ito, itong unit naman na to is, yun nga, 670. Actually, pwede pa natin itong patungtungin ng 700 Bakit nga pala hindi natin pinatungtong, no? Lang, no? Pero siguro, tignan natin sa mga darating na araw. Gandang hapon, Boss Big Man, Demetrio Bautista. Okay. Good afternoon, ka-airsoft. Good afternoon, no? Nood muna sa live bago pumasok sa trabaho. Maulang hapon, sabi ni Edson yun, no? Melvin, best friend. Okay, maulang hapon. Okay. Anong model yan na naka-DMR setup ang pabulong magkano, bossing? Okay. This is a Salient Arms. Salient Arms na Kimod rifle. Matagal na itong naka-display sa amin, matagal na nandito. Hindi siya nabibili. It is because nahahabaan sila. Nahahabaan sila para sa isang assault rifle. Ngayon, sige, nahahabaan sila. Nag-decide ako na i-set up siya as DMR. Ngayon namang DMR setup, naging hot naman siya. Actually, ang dami na nag-i-inquire dito. Okay? So, ayan, nakita nyo, 670 FPS. Pero sa mga, kung hindi pa ito makukuha, gagawin kong 700 FPS to. Papatungtungin natin na 700 FPS to para talagang durugan, punitan
masakitan kung masakitan, no? Okay, grabe ang sakit niya, 600 FPS plus DMR ko di pa abot ganyan FPS, sabi ni Sir Edson Cansejo. Ano to, sir, talagang all out. Syempre, palibasa, wala na sana akong planong ibenta So, nagpa-tight barrel tayo ng 600mm, 32:1 na gear set. Then, lahat slong yung mga parts. Kaya maganda. Hapa rubber, lahat air seal nozzle, 'di ba? Magaganda yung ikinarga. Kaya ayun, napakaswerte na makakabili nito kung sakaling mapagdesisyonan niyang bibilihin to, no? Napakaswerte nito. Okay? Tapos isa pa, ano pa bang special na may offer nito? Ang pinakamaganda rito, pag mga ganito, tandaan nyo, lagi long scope. Gagamit kayo ng telescopic na scope pag ganito ang unit nyo. Huwag na kayong gagamit ng ng ordinary scope, mga assault rifle. Hindi to design for that. Kailangan to telescopic scope. Okay? Kung mga simpleng lata-lata lang, panis na panis dito. Okay, firing tayo. Subukan muna natin firing. Guys, napaka-accurate niya. Isa lang tinarget ko, isa lang tinamaan. Grabe, no? Purely FPS to, ha? Purely FPS. Huwag nyo hanap. May rapid pa siya. Pero, yung ganito katinding setup, hindi ko na nire-recommend na i-rapid nyo. Kasi, kawawa yung gearbox. Pag sinabi purely FPS, single fire na lang kayo. Pero yung single fire nito, napakatindi talaga. Okay? So, release magazine. Ipinakita ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo. Then, rest the spring. Ayan. Kita nyo, narinig nyo siguro yung tunog, no? Ayan, tapos, ayan. Design talaga to, mga ka-airsoft. Ayan. Itong mga ganitong setup, ba't ayaw ma-unlock? Itong mga ganitong setup, design na talaga to para lalagyan nyo ng bipod. Kasi talagang mabibigat sila, so, hindi, ayan, no? Hindi talaga sila, para mas maging consistent, stable yung pagpapire nyo, nakapatong lang dyan, then, sumisipat ka na lang, ayan, no? Lumiliko-liko ka. Diba? Naghahanap ka na matatarget mo, yan, ganyan, okay? Yan ang pinaka setup na maganda para dyan. Tapos Lucas, pasuyo nga ako ng maliit natin na magazine. Titignan ko kung pwede rito. Hindi na kasi pwede yung ganito kahabang magazine sa kanya. Kailangan to maiksi na kasi DMR na to Kung meron dyan. Yan meron. Ayan, no? Dapat mga ganito ng magazine na. Pwede! No? Gwapo siya rito. Okay na. Okay na. Pina-sample ko lang. Ayan. Okay mga ka-airsoft, bahala na kayo. Kung type nyo, edi bilhin nyo. Kung hindi naman, okay lang. Old stock to. Pag sinabing old stock, syempre matagal na naka-display. Pero still brand new yung loob. Lalo na ngayon na in-upgrade, 670. Okay? 670 FPS. Kaya patungtungin ng 700 to. Tulad ng isang setup natin. Okay? So, Lucas, pasuyo lang. Pakitabi na rin. Baka mawala. Yung target, siguro, ilipat mo na lang doon. Okay, so, yan. Tulad ng sinasabi ko, unit ng ating ka-airsoft, Oliver Santillan, at saka unit ng ating ka-airsoft from the layaway installment plan, Glenn Almansor of Lanao del Norte. Okay? So, hindi. Yan. Ay, ganyan mo na lang. Kaya ba? Kasya? Sige. Yan. Yan, gandaan lang, ha? Ayun. Unit ng ating airsoft, no? So, ano ba tong hawak ko, no? Simula nung inilabas ko tong unit na to, ang daming nagkakagulo, nagustuhan ng karamihan, no?
talagang nagustuhan nila. This is a 2011 high kappa 3.8. Okay? 3.8 ibig sabihin, yun yung length. Uy, dandahan. Yun yung length niya, 3.8. Mas maiksi siya than the 5.1. Para saan to? Saan ginagamit yung ganitong mga setup? Ganitong mga unit, okay? Ginagamit to syempre, kung halimbawa, kung katumbas sa totoong baril, easy to conceal kasi, ang daling itago, ang daling ipwesto, ang daling paano ba sabihin to? Ilagay sa bag, pambulsa, sabi nga, di ba? Although may mga mas maliliit pa rito, yung mga senyorita na, uy, baka malaglag yan, pasok mo sa aluminum. Sige pa. Yan, sige pa. Sige. Yan, okay na. Yan, tulad nga sabi ko, meron pang mga mas maliliit dito, pero syempre, sabi nga natin, mas maliit, mas mahina, mas maliit, mas aggressive, mas maliit, mas hindi accurate. 'Di ba? Kasi mas maliit, mas malikot. Kasi nga, konti lang yung buwelo 'di ba? Okay, what is good and special about this unit? Kahit siya ganyan kaliit, naka-upgrade siya. Hindi siya hindi siya nagkukulang sa upgrade. Tingnan niyo, ang liit niya na, naka-fixed barrel, 'di ba? Naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad, 'di ba? Wala ka nang hanapin pa. Ang pinagkaiba lang niya, ayan, mapapansin niyo yung grip niyan, parang grip ng John Wick Combat Master, 'di ba? Mapapansin niyo lang siya, wala siyang magwell, no? Tapos ang sight niya sa harap is optic front, while sa rear is conventional iron sight. Fixed iron sight, okay? Yan, napakaganda naman niya, syempre, 2011 STI Lahat naman ng 2011 STI, walang patapon regarding sa ganda, no? Kaya lang nga, yun nga lang, maliit siya, no? Hindi katulad ng 5.1 standard size. Talagang barako, talagang nakakatakot, no? The best yung mga ganito para sa fun gaming. Halimbawa, ang gagamit bata. Halimbawa, ang gagamit babae, 'di ba? Tapos mga tipong harutan gaming lang, hindi talaga ganun kaseryoso, pwede to. Pero kung you want something na more serious or level up game or na para mahasa yung galing mo sa pagfa-firing, yung accuracy mo sa pagfa-firing, I don't suggest this length ng mga unit, no? I do suggest go for the 5.1 para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo ma-achieve. Okay? So let's begin by releasing the magazine. Press lang natin to. Okay. Guys, mga airsoft, this is the magazine. Ang magazine ay isa sa buhay ng airsoft natin. Okay? Ang magazine, hindi mo pwedeng ihahagis-hagis, hindi mo pwedeng ilalaglag. Kasi possible magkaroon siya ng leak due to impact na nagagawa ng pagkakalaglag. Na nami-misalign yung o-ring niya, nami-misalign yung mga lock niya, nami-misalign yung base pad niya, etc. Diba? Okay, ingatan lang sa pagkakalaglag para huwag sasakit ang ulo. Plus, ito pa, siguraduhin natin na maayos nating nalalagyan ng silicone oil yung unit natin. Okay? Baliwala yung silicone oil kung hindi mo na ilalagay dun sa tamang dapat niyang kalagyan. Okay? Yung unit natin, halimbawa may motor tayo, baliwala yung setup ng motor natin kung hindi mo siya pinapa-change oil. Baliwala yung setup ng motor natin kung hindi mo papalitan ng gear oil. Diba? Ganun din ng airsoft natin. Baliwala yung ganda, baliwala yung lakas niya, kung hindi mo siya i-maintain ng tama by using the correct lubrication or lubricant para sa kanya. Okay? So, let's begin by putting a silicone oil. Okay, so, silicone oil, acetone free, yun ang mga ginagamit natin sa airsoft natin, no? Press the valve, konti lang, then sprayan yung valve. Ayan. Kailangan mga airsoft nakapress ka sa valve, nakapindot ka sa valve, para yung unit mo is
yung in-spray mong oil pumasok dun sa kaloob-looban nito. Okay? Ang dami ko nakikita, ang daming ka-airsoft na nakaka-experience ng leak. Kaya nagli-leak yung unit nila kasi hindi sila gumagamit ng proper oil. Okay? So, Lucas, sabi mo nga kay ate, ay kay mama mo, yung bang sa repair, yung nandyan, nagpasok ng shipping fee. Okay, no? So, ayun nga, nilagyan natin output valve. Lagyan din natin yung inlet, mga ka-airsoft. Sprayan lang po natin. Okay? After that, dako po tayo sa mismong unit. Sa unit, kasa po natin. Ilock po natin ito manually. Then, ito, mga ka-airsoft. Ha? Kasama na? So, tignan mo ako na nga total. Dali lang, mga ka-airsoft. Yung pina-repair kasi ipapaship na going to La Union, no? Okay. Sabihin mo, wala, oh. Sabihin mo, wala. Okay, so let's begin by spraying silicone oil. Then dito rin pala sa gilid. Yan. Then release. Then rest. Okay. Mga ka-airsoft, itong unit na to, mostly of the 2011 and 1911, meron po siyang beaver tail. Huwag po natin kakalimutan na ito kailangan natin mapipindot para mag-fire. Okay? Huwag natin kakalimutan na ito kailangan natin mapindot para mag-fire. Para hindi masira yung trigger. Yung iba kasi, hindi ito napipindot ng maganda, hindi nila napipindot ng gusto, tapos ang diin ng pagpindot nila sa trigger. Siyempre, mapipwersa yung trigger pag ganun, di ba? Kailangan mapipindot mo before pressing the trigger. Huwag yung pinipwersa mo yung trigger. Okay? Message na. Yan. Huwag yung pinipwersa mo yung trigger, di ba? Masisiraan ka ng unit. Tandaan nyo mga ka-airsoft, yung unit, gamitin lang po natin ng tama para hindi sumakit yung ulo natin. Okay? Ngayon, gas po tayo, upside down, press down. 1, 2. 2 seconds, sobra-sobra na para sa isang puno. Ngayon, maglagay tayo ng bala using our reloader. Hatakin pababa, put your right thumb here, then pump lang po tayo. Okay. Ngayon mga ka-airsoft, ganyan yung proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Huwag po natin nahayaan na bungi-bungi. Kasama na. 2-1 na, tsaka 650, 270. Okay, kasama na. Okay. Ngayon, kailan niya raw okay na pass ship, wala na siyang sasabay? Gas, bala, ganon. Sayang yung shipping, sabihin mo, ha? Okay. Ngayon, pasok mga airsoft. Kasa, ready to fire. Meron pong safe yan. Kung gusto niyo siyang i-safe, ambidextrous, ibig sabihin, kabilaan siya, no? Kabilaan, pwedeng left, ayan, no? Pwedeng right. Okay? Yan, na-access. Yan. Okay, ngayon, ready to fire na po to. Lucas, firing ka. Yan. Tignan nyo yung size ni Lucas. Lucas is ilang taon? 10 years old, no? Pero medyo oversize si Lucas, malaki siya para sa ibang 10 years old. Ganito yung size pag yung unit hawak ng anak nyo, no? Or tao na 10 years old. Okay? Firing. Oh, baka yung iPad. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Oliver Santillan, Naga City, Bicol. Okay. Hindi. Naga City. City ba Naga? Naga, Albay? Albay City? Hindi. Basta, sa lalawigan ng probinsya ng Naga, lalawigan ng Bicol City, patuloy. Nalito ko. Okay mga ka-airsoft, yan bago natin itabi yung unit, make sure na walang lamang bala at saka make sure na walang lamang gas. Pasingawin dito sa valve. Pero nangihinayang ako kasi nilagyan ko to ng 2 seconds. Ang dami pa nito, iputok pa natin, no? Okay.
Siguro yung iba nagtataka, bakit 2 seconds lang? Bakit 2 seconds lang tapos ang daming na ipuputok? Ganun kasi mga ka-airsoft, kasi yung unit namin is naka-fine tuning. Pag naka-fine tuning, nakatono, so maganda at tsaka matipid yung bigay ng gas, no? Okay, nilagyan ko pa ng bala, dami pa dito nilagay kong bala, punong-puno, o tingnan nyo. Firing natin, tignan natin kung ano pa, no? Kung marami pang laman. Okay, pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Firing! Naubusan, pero ayun, may isang balang natira. Di ba? Naubusan na siya, hindi na niya kinaya, pero may isang bala natira pa. Okay pa rin kasi para mag-fire siya ng 2 full rounds, madami pa rin yun para sa isang 2 seconds, di ba? Lagyan natin ng konti para maiputok natin, malabas natin lahat yung bala. Okay? Wala pang 1 seconds yun nilagay ko, ha? Open bolt. Wala ng bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Pakawalan ang hangin at make sure walang bala pag matagal hindi gagamitin. Press lang. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, Oliver Santillan, Naga City, Bicol, katas at graduate, katas ng ating layaway installment plan, graduate ng ating layaway installment plan. Packing and shipping. Okay, next unit, ito pa rin. Katas pa rin ng graduate. Ay, nabubulol ako. Katas pa rin ito ng pagtsatsaga ng ating ka-airsoft at ngayon ay graduate na siya. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, Glenn Almansor. Sino yun? Magandang pang backup unit, sabi ni Alan Villaris. Oy, Alan Villaris, late ka. May penalty pag late. De, joke lang, brother. Hindi mo nakita yung FPS, no? Nung unang rifle na tines, grabe, 670 FPS. Okay, mamaya i-replay mo na lang yung live natin, okay? Yun, tapos, ayun, pa-shoot na lang po, hehe, birthday ko. Po, oy, bukas idol, okay. Paulo Servania, no? Paulo Servania, birthday daw niya bukas. Ito, nag-message siya. Hi sir, good afternoon. Bukas po 33 na siya, birthday ko. Isa po sa mga solid follower nyo from Caloocan. Baka naman po birthday nyo sa akin kahit pistol lang. Hehe, pangarap ko din magkaroon ng airsoft. Sorry Sir Paulo, this is not the first time na marinig ko yun na nagpa-shoutout ka. I know subscriber ka. Sorry pero masyadong maaga para mamigay kami ng isang pistol para sa mga subscriber. Masyadong maaga kasi unang-una hindi kita lubos na kilala. At saka ano naman Sir Paulo, no? Siguro mas maganda ipon lang ng konti, positive lang tayo, no? Ipon lang ng konti, magkakaroon pa rin ng airsoft, basta positive lang. Basta syempre pag 'di ba, gusto mong halimbawa nasa kolehiyo ka, gusto mo matapos mag-aral, syempre mag-aral ka, 'di ba? Gusto mo matapos sa kolehiyo, syempre kailangan mag-aral ka, magpakabuti ka sa pag-aaral, 'di ba? Yan, mas maganda kung tiyagain mo yung airsoft mo na talagang pag-ipunan mo kaysa yung manghingi ka, medyo awkward no? Kasi unang-una sabihin na natin hindi naman po kasi charity to pag-airsoft, no? Once in a while namimigay kami pag talagang merong game, merong happenings na dapat idaos, yun namimigay, pero hindi naman yung ganito, no? Lalo na nag-message ka sa comment section. Din dami nakarinig niyan. Baka bukas lahat ng tao birthday na, 'di ba? Ayun, yun lang, no? I'm not saying na na ganon, pero yun, mas maganda kung yung unit pag-iipunan mo, sir. Don't worry, pag mag-ipon ka lang, ako bahala, i-discount ka namin. Bigyan natin ng malaking discount yan, okay?
Okay, watch ko, reply namin. Boss, paano mag-apply ng layaway? Mag-PM ka, Chris Lumiktin, no? Mag-PM ka, tapos panoorin mo yung video na pre-provide ko, then intindihin mo, tapos, ayun, maintindihan mo kung paano yung pag-layaway natin, okay? Okay, good day, Sir Bigman. Have a blessed day, sabi ni Alan Villaris. Share that. Okay. Okay, mga ka-airsoft, ito muna. Bibigay natin to, ha. Ito, papamigay natin. Meron ako ditong wala na kasi ako mga parts na pwedeng ipamigay. Okay, yan, ha. Meron ako dito na ipapamigay sa inyo doon sa mananalong top fan and top follower natin. Nasaan na yun? Meron akong itinabi kanina. Okay, ipapamigay ko to. Bali ano to? Patches or badge or what do you call this? Anong tawag dito? Yung sa mga nilalagay-lagay nyo sa Crocs. Hindi, pero parang ganito. Anong tawag sa mga ganon? G-Bits. J-Bits. Ganun ko. Ade, wala, wag na. Okay na. Ito, ipapamigay ko to. Para siyang patch or badge. Together with this. Ano ba, meron kayong cup, pwede nyo ipalagay doon. Meron kayong t-shirt, pwede nyo ipalagay dyan, di ba? Sa t-shirt nyo. Yan. Ipapamigay ko to. Together with this. At saka ito, tactical knife. At saka, Big Man sticker sa mga mananalong top sharer natin for this month. Okay? Para manalo kang top sharer, kailangan nakapollow ka sa page, plus naka-like ka, plus i-share mo yung ating mga live, no? Pag i-share mo, possible na mananalo ka nito dahil pag nahirang kan top fan and top follower. Okay? Free shipping ipapamigay ko sa mananalong top fan, top follower. Paano pa magkaroon ng maraming points para manalong top fan follower? Pag nag-share ka ng live namin, ang tendency, makikita yan ng mga friends mo, no? Kaya, mas maganda, i-share mo yung mga live sa timeline mo nang naka-public. Huwag yung naka-friends lang or naka-only me. Siyempre, pag naka-only me, sino makakakita niyan? Wala, di ba? So, hindi ka mananalo. Okay? Pero pag, yun nga, nanalo ka, so, sa'yo to. Okay? Ang dali kayang manalo ng mga top 1. Sayang, no? Gusto ko nga, hanggat maaari, mananalo kayo. O, sige, dadagdagan ko pa. O, dadagdagan pa natin, ha? Ito. Modify at saka Bolt Airsoft. O, yan, ha? Patch and badge ng Modify at saka ng Bolt Airsoft plus this one. This rifle, ayan. Tapos, tactical knife at saka yung Big Man sticker natin. Gusto ko manalo kayo. Keep on sharing yung mga live natin. Keep on sharing yung mga post natin para possible manalo po kayo. Okay? Yun. Yan. Papamigay ko yan. Para sa mananalo. Gusto ko sana lahat kayo manalo eh. Kaya lang, yung iba hindi naman nag-share. Alam niyo yung pag-share, napakaliit na bagay lang yan. Pero napakalaki ng ambag, napakalaki ng magagawa niya sa ating community. Okay. So, let's begin unit ng ating ka-airsoft, Glenn Almansor. Okay. Itong unit na to is the modern version of M16. Makikita nyo, hindi siya tulad ng mga other modern unit na punong-puno ng rail dito, di ba? Medyo makaluma lang siya. Itong unit na to is masasabi kong one of the legend. Meron ako nitong unit na to, 22, hindi pala to yung 22 years. Nasa 18 years na yung ganitong unit ko, mukha pa rin siyang bago, no? What is good and special about this unit? Hindi siya full metal pero super bigat niya. Okay, no? Hindi siya yung literal na metal na bakal. Okay? So hard polymer siya. Kung paano gawa yung Glock, ganun siya. Okay? Hard polymer siya, ang kasarapan diyan, kahit kumayod, kahit madapa ka, kahit tumama, kahit bumagsak, hindi siya magagasgas. Kasi nga, hard polymer siya. Yung itsura niya will remain mukhang bago
kahit 10 years na siya, kahit 20 years na siya. Okay? Maganda, napakaganda, napakalupit ng itsura niya. Plus, idagdag mo pa yung brand niya, which is SRC High-End Taiwan. Ano? Hindi ordinary itong unit na to. Huwag nyo i-compare sa mga China. Itong unit na to, SRC High-End Taiwan na M4, pero sa presyong budget meal. O, saan ka pa, di ba? Maghahanap ka pa ng mga unit na ang titindi, ito, presyong budget meal. Dito ka na, di ba? Napakaganda nito, napakasarap, tsaka napakatigas ng laman loob. Okay? So, let's begin. Itong unit na to is fully adjustable. Okay? Meron siyang rear sight, meron ding fixed na front sight. Okay? Napakaganda niya. Medyo may pagka-classic at saka medyo merong twist na ginawa doon sa unit. Okay? Sarap po. Okay. Ngayon, fully adjustable. Ayan, pwede mong i-adjust. Para malagyan mo ng battery, to, release mo lang to. Pigain mo lang to ng ganon. Ayan, yun. Okay, yan. Ayan na. Lalabas na. Then, syempre, oops. Dalawa yung plug, alisin natin. Battery. Ay, hindi ko naalis yung battery rin sa isa. Oo nga. Sa DMR. Okay, so ito. Lagay muna tayo dito. Okay. Battery, lipoly. Kaya mong alisin? Akin na. Okay. Battery, lipoly. Ang battery, lipoly, meron 3 bagay na kailangan mong gawin. Bawal siya malobat, bawal madrain, bawal mag-init. Pag nasunod mo lahat yung 3 na yon, hindi ka problema sa battery mo. Okay? Number 1, bawal madrain, bawal masaid. Ibig sabihin, bawal mag-init, bawal mag-overheat, bawal siyang ibabad ng nagcha-charge na umiinit, bawal yon. Okay? Ano muna? Hindi ko na alis yung battery. Mga ka-airsoft, no, make sure na yung battery, huwag nyong may iwan sa unit nyo. Kasi pag naiwan nyo sa unit nyo yung battery, delikado. Sayang yung battery. Okay? Yan. Battery, pasok natin. 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Ibig sabihin, isang puno, katumbas ng 10 magazine. Kaya, ang sarap, di ba? Ang sarap nun. Paano ba sabihin to? Ang dami mong firing na magagawa. Okay, nilagay mo na yung battery, alisin mo ngayon to. Ay, ibalik mo ngayon to. Yan. Single fire. Rapid fire. Single. Okay. Ngayon, dito tayo sa magazine. Sa magazine, mga ka-airsoft, meron siyang magazine. Ito yung kasama niyang magazine. Ito yung stock plastic. Pero, ina-upgrade natin to into metal like this one, no? Pero lagay natin to, sige, yan. Magazine, buhusan natin ang bala sa ibabaw. Okay, pag nabuhusan na natin ang bala sa ibabaw, ilalak natin, pag napuno na, lock mo. Tapos, merong gear sa ilalim kung tawagin kamot. Ayan, kamot lang, hanggang sa makita mong mapupuno tong chamber. Ayan na, diba? Kamot mo lang, mas maraming kamot, mas maganda kasi mas marami siyang maipipilang bala, diba? Ayan, ganyan, kamot lang. Para maipila niya yung karamihan sa bala. Ano to? Naka full ano na? Hindi. Okay. Ngayon, pasok natin sa unit. Okay. Make sure na hindi malalaglag. Make sure na you heard the clicking sound. Ngayon, firing tayo. Firing! Single fire. Rapid fire. Okay. Lucas firing. Yan. Tignan nyo si Lucas, ha. 10 years old. Pero medyo malaki siya sa 10 years old, eh. Ayan. Para makita nyo kung ano yung itsura niya pag gamit na ng anak nyo or gamit nyo na. Malay nyo kasing katawan nyo lang si Lucas. Kasi si Lucas, sa totoo lang, yung katawan niya, parang katawan na ng mga 18 years old, eh, no? Okay. Firing. Sige.
rapid fire. Okay, napapasarap. Okay, open bolt. Wala palang bolt to. Okay, tapos na maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Paano pag-rest? Lagay sa rapid fire, press mo ng 1 second, then single, then safe. Okay? So, yun yung proper way ng pagre-rest para yung unit mo manatiling maganda ang performance at hindi humina, hindi masayang yung spring niya. Okay? So, yung unit, pag yung battery, pag i-charge, make sure na nakabunot, no? Huwag mo i-charge ng nakakarga dyan para merong proper ventilation na tinatawag. Edu Korea, shout out boss. Sir Edu, pa-share live video natin. Alan Villaris, sharing is caring. Yes, thank you Sir Alan. Pa-share na rin yung video natin. Yung unit na CC Shadow Bossing price interested. Sir Chris Lumiktin, mag-message po kayo para po maibigay sa inyo yung price and details. Okay? Ayun, mga ka-airsoft, share nyo yung live video natin para dumami pa tayo sa ating community. Okay? So, yung unit na to, unit ng ating ka-airsoft, Glenn Almansor of Lanao del Norte. Yung Lanao del Norte na yan, dumadami ang ating kliyente dyan, no? Dyan sa Lanao del Norte. Sa parte ng Visayas, dati talaga solid natin ang Luzon, no? Ngayon, nagkakaroon tayo sa Davao, sa Mindanao, sa Jensan, mostly Cebu, di ba? Yan. Kaya soon, dadami tayo dyan, dyan sa lugar na yan. Shout out po Oliver Santillan at saka Glenn Almansor. Thank you po. Then sir, kung ma-share niyo yung live video para yung mga kababayan niyo dyan is ma-educate din sila regarding on what hobby ang masarap sa ngayon. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod tayo, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.